Magandang hapon, mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes. Garantisadong mabilis lang to. Sa kauna-unahang pagkakataon, magiging bukas na sa publiko ang deliberasyon sa Bicameral Conference Committee para sa 2026 National Budget. Kasunod ito ng pagpasa ng House of Representatives ng isang resolusyon para mas maging transparent ang BICAM process. Narito ang report. Ipinasa ng House of Representatives itong Miyerkules ang isang concurrent resolution na magsasapubliko ng deliberasyon sa Bicameral Conference Committee para sa 2026 National Budget. Sa ilalim ng House Concurrent Resolution No. 8, lahat ng deliberasyon ng BICAM sa General Appropriations Bill ay magiging bukas sa publiko sa pamamagitan ng in-person coverage o digital live streaming. Dapat rin ipakita ng Conference Committee sa 2026 GAB ang reconciled amount sa napagkasunduan ng mga miyembro. Ito ay dapat maging available sa publiko. Dapat ring isapubliko ang minutes of the meeting ng BICAM. Noong Oktubre, pinahayag ni Pangulong Marcos na nagkasundo sila ni House Speaker Bogie D na i-livestream na ang deliberasyon sa BICAM. Ayon kay House Appropriations Committee Vice Chair Zia Jong, ang pagpapasa ng naturang resolusyon ay nagsusulong sa mga reforma tulad ng pag-abolish ng small committee na dati umanong gumagawa ng amendments, formal na paglahok ng civil society at private sector sa budget hearings, at mas matibay na oversight para matiyak ang tamang paggamit ng pondo. Samantala, itinalaga ng Kamara ang kanilang kinatawan sa Bicameral Conference Committee. Kabilang sa House contingent sina Representatives Micaela Swansing, Albert Garcia, Deputy Speaker Christine Singson Mihan, Jose Alvarez, Maria Carmen Zamora, Romeo Momo Sr., Rufus Rodriguez, Jordin Jesus Romualdo, Brian Yamsuan, Javier Lopez Benitez, Minority Leader Marcelino Libanan, at Alan T. Inaprobahan sa pamamagitan ng Viva Voce ang pagtatalaga ng House contingent. Sa Senado naman, una nang hinirang ang mga senador na bubuo sa BICAM na sina Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian, Jinggoy Estrada, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, JV Ejercito, Bongo, Loren Legarda, Amy Marcos, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Camille Villar at Mark Villar. Pero nag-withdraw si Senator Jinggoy Estrada sa contingent. Wala naman siyang ibinigay na dahilan. Kamakailan ay nadawit si Estrada sa flood control scandal matapos siyang pangalanan ng sinibak na si DPWH District Engineer Henry Alcantara na umano'y tumanggap ng kickback. Bagay na mariin na pinasinungalingan ni Estrada. Hindi naman sigurado kung dadalaw si Senator De La Rosa sa BICAM dahil absent ito sa Senado simula pa noong Nobyembre. Ayon sa Malacanang, inaasahang may papasa kay Pangulong Bongbong Marcos ang enrolled copy ng 2026 General Appropriations Bill bago sumapit ang Pasko. Ang dapat sanay paraan para kumita ang gobyerno sa mga kumpanya para may pantustos sa ekonomiya ay kinukupitan din umano ng mga tax examiner at mga regional officials ng Bureau of Internal Revenue. Ang sistema, mag-i-issue ng letter of authority. Alamin ang modus ito sa mabilis na balitang hatid ni Ralph Lopez. Binuksan ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon ukol sa umano'y talamak na katiwalian sa Bureau of Internal Revenue o BIR, partikular sa pang-aabuso sa paggamit ng Letters of Authority o LOA na ginagawa ng gatasan ng pera. Binanata ni Senador Erwin Tulfo ang anyay pananamantala sa LOA. Maraming negosyante mula sa medium enterprises hanggang sa malakihang kumpanya ang nagrereklamo ng palyadong tax assessment para magresulta sa pambabraso, panunuhol, pangingikil at mga request mula sa mga BIR examiner. Ang problema ho natin dito, yung inyong RDO District Office, inassess nitong dalawang kulukoy na ito, yung kumpanya ng 36 million. Nagkaroon ng tawaran na reduce sa 6 million. And finally, 800,000. Tapos, ang bibigyan lang ng official receipt ay 200,000 lang. Paano po ito nangyari? Kaya nga po ito yung sinasabi na useless itong LOA.
Lumalabas kung susuriin, 25% lamang ng nakokolektang buwis mula sa LOA ang napupunta sa gobyerno, habang ang natitira umano'y ibinubulsa na ng mga kurakot at tiwali. Ibinunyag naman ni Senador JV Ejercito ang iba't ibang modus sa BIR, kabilang ang sunod-sunod na LOA issuance, kung saan may nagsumbong sa senador na may biktima ng 4 na LOA sa loob lamang ng 6 na buwan. May isang negosyante din umano sa Maynila ang tinakot kapag hindi naglagay ng 400,000 pesos ay gagawa ng mataas na assessment. Dahil tumanggi, 13 million ang ibinigay na assessment kahit 12 million pesos lang ang gross sales ng negosyo. Inihayag din ni Ejercito ang 70-30 na garapalang sistema kung saan 70% ng binayaran ng taxpayer ang nakukurakot at 30% lamang ang napapasok sa records ng gobyerno. Inulit ko ito sa plenary interpellation ng budget at lumabas na pati pala sa iba pang nating mga kasamahan na senador, marami na rin pong sumbong sa kanila. Lalo na ang mga ambassador at mga miyembro ng American European Chambers ang may umangal na laban sa mga LOA ng BIR at nakakahiya na talaga po tayo. Bunsod ng mga reklamo at pagsisiwalat ng mga senador, agad na sinuspinde ng kakaupo lamang na BIR Commissioner Charlito Mendoza ang pag-issue ng Letter of Authority bilang bahagi ng reforma sa BIR. I have directed the creation of a portal and we're working on it now where I can monitor near time the status of ongoing letters of authority. Actually, meron tayong sistema, yung ELAMs, where they're supposed to update the status of their letters of authority. But hindi ho masyadong updated yon. Kaya nagpa-submit tayo ng inventory sa lahat ng ating mga revenue district offices and regional directors and the units in the central office to submit an inventory of their pending audits. Sinabi rin nitong magsasagawa ng lifestyle check ang BIR sa kanilang mga regional officers at tax examiner. Sa iba pang mabibilis na balita, tigil pasada ng grupong Manibela matagumpay. Huling araw ng transport strike, kinansela. Bucor itinangging nakatatanggap si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go ng special treatment. At medal tally ng bansa sa 33rd SEA Games, umakyat na sa 13. Ikalawang gintong medalya ng Pilipinas, nasungkit. Abangan yan sa pagbabalik ng Mabilis Lang To.